una po nating topic ngayon, narinig nyo na po ba ang sibuyas? Naku! Inaangkat. Sino ang mahilig mag-angkat ng sibuyas? 2 hours Kaya pa later. nagmamahal. O di ba? Sibuyas. Naku, may nag-aangkat ng sibuyas. Sino ba ang mahilig mag-angkat ng sibuyas, ng pulbos at ng sibuyas? Pinaghalo, sibuyas. O, kaya pala may kakulangan sa may smuggling ng sibuyas. Meron din nag-aangkat ng shabu, ng pulbos. Ay, grabe na talaga itong ang administrasyon ng inyong Pangulo. Grabe na. May binuking. Ito, sibuyas. At konektado sa asawa. Di umano. According to Kong Tebes. Ito sa lahat po ng binitawan ni Kong Tebes, ito ang dapat nating pagtuunang pansin. Dahil po ito ay mabigat. Ito po ay hindi lang directed kay SOJ Boying. This is directed kay First Lady herself at doon sa inyong presidente. Nako. Okay. Hashtag. Galing talaga ni Kong Tebes. So, hashtag. Ano yun? Sibuyas. Grabe. Yan talaga ang number 1 inaangkat ngayon. Sibuyas, pulbos, at sibuyas. Ngayong umaga, may natanggap na naman nakita akong sulat na accusing me, some pilots, some aircraft of illegal drug activities. Alam niyong lahat, di ba? Inamin ko na yan na dati akong addict pero tumigil na ako. I've been clean for the last 23 years. Yun. Michael Jordan pala ito si Kong Tebes. Kasi kinokonekta raw siya sa pulbos. Kinokorekta siya sa droga. Pulburon, kinokonekta po ito si Kong Tebes. Inamin naman niya Yun po kasi hindi po natin pwedeng husgahan ng isang tao doon sa kanyang nakaraan. Inamin niya, 23 years na siyang sober. So, kita naman sinabi niya kita naman sa pagmumukha. Actually, kahit ako, aminin ko sa inyo ako talaga dati grabe magsigarilyo at alcoholic. Bagamat never kong tinikman na any kind of drugs. Any kind. Kahit po yan ay rugby, sabu, coke, or ano-ano man. Never. Wala akong tinikman. Not even tikim. Not even once. No? Pero pagdating po sa alak at saka sa sigarilyo, ay ang tindi ko dyan. Ang lupit ko dyan. Grabe. No? Pero sober na rin ako. No, paminsan yung inom, pero hindi ko na hinahanap-hanap at saka hindi na yung lasing talaga. Yung sigarilyo, ang last ko ay 2015. At so, gaya na sabi ko sa inyo, hindi po natin pwedeng husgahan ng isang tao doon sa kanyang nakaraan. Pero, ngunit, datapwat, hindi rin natin pwedeng husgahan ng tao sa kanyang pangako. O halimbawa, halimbawa lang ang isang tao ay alcoholic. Ako ay alcoholic. At ipinapangako ko, bukas, ipagbabawal ko ang alcohol dito sa kumpanya namin. At ako mismo ay hindi na mag-aalkohol. So, loko-loko ka. Bakit? Huwag niyong huhusgahan yung sa kanyang pangako. Kasi mahirap yun. Pangako, kahapon lang, alcoholic. Bukas, hindi na siya alcoholic. Sa madaling salita, walang napatunayan. Diba? Ang daling magsalita Yung amo ninyo, yung iniidolo ninyo, yung inyong ginodiyos, hanggang ngayon, balita, bumibira pa rin. Si Kong Tebes, 23 years na. Tandaan po natin para hindi nyo makalimutan. Michael Jordan. Doon sa Lebron. 23 years na. Pinagbibintangan pa. Nang dahil dyan, binubuko kayo. Yari kayo kay Kong Tebes. Kita nyo naman sa itsura, di ba? Ngayon. Ito minsan,
talaga namang mahahalata mo sa itsura eh. Una, pag talagang tumataba ng husto, baka nagkukush. Hindi, isang sign yan. Bagamat hindi ko natikman yan, never ever, and I can challenge everyone kung sino magamon sa akin ng drug test, hindi po. Kaya lang ko na ikukwento, kasi galing ako sa banda at alam ko, etong MJ, anong trip nito? Food trip, di ba? Kaya tumataba eh. Di ba? Hanap kayo ng ang lalaki dyan, parang butanding. Mahalata mo. Pagka sabon naman, laki ng mata, gano'n, no? Pagka Coke, ngiwi. Gano'n. Ay, sinasabi nila. Although mahalata mo sa isang tao, sa mata na lang tingnan mo eh. Pag tantalizing, malinis yan. Di ba? Hindi, makikita mo talaga yan. Hindi kayang itago yan. Ngayon, yung iniidolo nyo, tingnan ninyo pagmumuka. Kulay pa lang alam mo na eh. Anong kulay naman, Coach Oli? Hindi, di ba? Pagka nagkakasakit, minsan pati nangingitim eh. Di ba? Yung iba mistiso pero nangingitim. Ang itim ng labi. Nyiwi. Tabatchoy. Ay, ipasintabi po doon sa mga tumataba. Hindi naman po lahat. Pero pagka nagpo-food trip, delicates. Hindi maawat. Delikado yan. Mahalata yan. Doon sa mga nakakaunawa sa akin na nung kanilang kabataan, mahilig mag-party-party, nag-rave party, di ba? Alam nyo na yan. Mahilig sa bar, makakahalubilo nyo dyan. Pag mumukha pa lang kita na, galawan. Ngayon, matindi. Yung ngiwi. Halata yan sa ngiwi. Huwag na nating itago. Totoo naman yan. Gusto nyo pag-usapan yung ganyan? Sige, pag-usapan natin. Sige, pero ngayon, ito yung hamon ko. Paimbestigahan nyo yan lahat. Kung meron ebidensya, kasuhan nyo ako. Ngayon, ito, Mr. President, ang tagal ko nang tinatanong sa mga tao mo, sila Boying Rimulya, paano nagkasya yung 30 na tao sa 9-seater na eroplano? Hindi niya ako sinagot. Pakisagot nga. Because command responsibility. Yan. Ito na, simula na. Dito pa lang sa statement na ito, nung nadinig ko, aroy, music to my ears. Bakit? Binanggit niya na yung command responsibility. Ibig sabihin niyan, babakbak na ito kay siya presidente ninyo. Command responsibility. Ako'y naniniwala dyan. Bagamat hindi mo kasalanan, directly, indirectly, kasalanan ni President yan. Kasalanan ng presidente nyo yan. Bakit? Command responsibility. Tao mo yan eh. Kayo, pagpangit ang service, sinerban kayo ng waiter, may ipis, sino papatawag nyo? Di ba yung manager? Papatawag mo ba yung cook, yung chef? Di ba? Kung sino yung assign? Sino ba ang naglagay doon? Ganun po. Kung ito ngang ipis lang sa lugaw nyo, papatawag nyo manager, eto pa kayang kapalpakan ng mga sekretary. Sino may kasalanan ng mga kapalpakan ng sekretary? Hindi yung presidente ninyo. Diniretso na. Yun ang maganda. Diniretso kasi yung mga iba, yung mga ibang labas sa media ni Kong Tebes, hindi nadaplis-daplisan lang niya yan. Pero ngayon, binira na. Tandaan nyo po yung ginawa ni Kong Tebes na yan. Kasi, ako naman, opinion ko lang ito, ha? Opinion lang, ha? Magiging ganyan na rin ulit in time si PRRD.
Pansinin nyo, ngayon, gumaganong-ganon lang muna. Ha? Dumadaplis-daplis lang yung salita ni PRRD. Pero when it's time to attack, dediretsuhin na rin ni PRRD ang presidente ninyo. Hindi pa lang ngayon. Gaya nung pagsimula ni Kong Tebes, hindi pa ganyan siya magsalita kay Hindi pa, sabi nga ni FPJ, hindi pa puno ang salop. Ngayon, pinupuno niya na salop. Yun ang magusto ko. Punuin nyo to si Kong Tebes. Ay, wag po, baka magalit sa atin si Kong Tebes. Hindi kasi, tatandaan po natin yung mga bubulgar niya rito, this is not a private matter. Damay ang buhay nyo, ang buhay ng mga Pilipino dito. Because this is a criminal act. Pakinggan po natin. Demands that your people should answer. If they do not answer, dapat sagutin mo to dahil tao mo to sila. They are your alter egos in government. Again, sinabi naman niya yan, Kong Tebes Sinabi yan ni Boying, alter ego. Alter ego ni Marcos, ni presidente nyo, itong si SOJ Boying. Ewan ko nga ba, bakit tahimik itong presidente nyo? Wala man lang sinasabi. Ewan ko ba? Mr. President, please ask Boying Remulla paano Ay, teka muna. Saglit, Kong Tebes. Meron akong nabasa. Sabi ni Chanel Castro, Coach, nagkatotoo yung sinabi mo sa live mo noon. Si Boying may sakit. Ay, hindi. Wala naman ako sinabing may sakit. Ang sabi ko, baka may sakit kasi yung itsura. Mahalata mo sa itsura. Halimbawa lang to, meron kayong kamag-anak. Matamlay kumain. Doon mahalata mong may sakit. Pero matakaw. Kahit iinda-inday ako, kunwari masakit tiyan ko, pero lamon ng lamon, walang sakit yan, niloloko ka niyan. O di ba mahahalata mo yun ba't hindi ko sinabi Chanel Castro kayo halata nyo ba? Hindi, tanong ko sa inyo na, halata nyo ba mayroong sakit? Ewan ko sa inyo Ayan. Tej the Gamer, withdrawal syndrome ba, Coach? Sabi ni withdrawal syndrome ba, Coach? Ganyan. Minsan nararamdaman ko rin yan, Tej the Gamer, yung withdrawal syndrome. Yung pag nag-withdraw ko, tapos zero balance na. Sabi ko, pagkakasahin ko to isang buwan. Yan, ganyan. Oo, may ganyan ako pero sa full boss, never. Kahit saan yan sa lang yan. Yung sa ATM. kasya yung 13 na tao sa 9-seater na Dassault Falcon 50EX na eroplano. Kung hindi niyo yung nasagot, di sinungaling siya. Isa pa, meron akong tanong sa iyo, Mr. President. Magkakilala ba kayo ni Mr. Bebot Nolan? Yun na, Bebot Nolan. Bebot. Ay, naku, paborito ko yan. Alam niyo yung kanta ng ni Apple the App, ng Black Eyed Peas na Bebot? Alam ko yan kasi akong kumakanta niyan sa grupo namin Filipino. Bebot. Bebot Nolan. Sino siya sa buhay mo? President Marcos at First Lady. Eto na, nagkakabukuhan na. Ano ba ang hawak niyang Bebot Nolan na yan? Matindi yan. Hoy pare, pakinggan niyo ko. Heto na ang tunay na Pilipino. Bebot. Because I'm sure magkakilala kayo. Ngayon, anong relasyon nyo? Anong transaksyon nyo? Di ba? Anong transaksyon nyo? Paki-research sa researcher ko, sa editor ko, sa marites ko. Marami yan i-research nyo anong transaksyon ni Marcos dito sa Bebot Nolan. Anong meron si Bebot Nolan at anong meron si President Marcos? Titingnan nyo lang naman sa isang tao ang alin.
common denominator. Kaya ang tao nagsasama kasi meron niyang common denominator. Meron niyang na-enjoy. Halimbawa, mahilig ka sa motor. Kaya kayo nagsasama, mahilig kayong uminom. Mahilig kayo sa chicks. Mahilig kayo sa kotse. Mahilig kayo mag-basketball. Mahilig kayo mag-jogging. Ano ang common denominator ni Marcos, ni First Lady, at ni Bebot Nolan? Paki-google nyo, pero wag nyo kung iwanan dito, mga animal kayo. Ay, sorry po, hindi. Hindi po kaya. Wag nyo akong iwan. Sabi ni Ami Maxi, BFF sila. Hoy. Ayan, bumabalik na sitwasyon. Kayo na nagtatanong ni Kong Tebe, sagot. Ayan. Mahilig mag-hit. Hinihit-hit ba ang Coke? Oo, yung pag naka-straw. Sino na yan? Sino na yan? Bibot. Ano ang meron si Bibot? Sabi kasi ni Morning Jade, Bibot. Ayan, Eva Regla. Ito si Regla, alam na alam, ha? Mag-ingat kayo, mga kababaihan. Pag may alak, may balak. Pag may... Ayan. Inaasar nyo kasi si Kong Tebes, eh. Diretso tayo. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa ninyo? Ako nanghahamon ng kahit ano. Pero kung mag-aakusahan tayo ng kung ano-ano, sige, it's up to you. Yan ang hamon. Ako, ito sinasabi ni Kong Tebes, this is hamon. Kaya nga sinabi niya, ako hindi naghahamon. Pero kung mag-aakusahan tayo ng kung ano-ano, abay, delegates. Hoy! Gisingin ninyo si Kong Tebes. Sige, akusuhan nyo pa na magkabukuhan na tayo dito. Tatandaan natin, ulit ha, hindi natin tinitingnan ng private life nitong mga ito. Pero pag ito ay kriminal, may kinalaman sa krimen, dapat malaman ng taong bayan yan. Why? Because they are public official. Meron ba? Anong meron? Ulit. Didiinan ko ng didiinan yan. Anong meron? Diyan sa tropa ng Marcos at Bebot Nolan, according to Kong Tebes. Because I might not know Bebot Nolan directly, but I know his brother Tito Rico Nolan. And I know the truth behind these things. I know what you guys do, okay? I know what you guys do. Alam ko ang ginagawa ninyo. Ayan. Ang tanong ko sa iyo, Kong Tebes, yung ginagawa ba nila is a private matter? Is a personal matter? Or dapat malaman ng taong bayan? Because ito ay krimen? O hindi dapat ginagawa ng isang public official? Kasi kung hindi dapat ito ginagawa ng public official, dapat ito ay binubulgar. Ito ha. Bagamat hindi ito sinabi ni Kong Tebes directly, pero yung tono dito ni Kong Tebes, parang sinasabi niya, kayo dyan, Marcos, Boying, First Lady, mga tambaluslos kayo. Bakit? Ano ba ibig sabihin ni VP Sara ng tambaluslos? In your ambition, don't be tambaluslos. Walang masama mag-ambisyon. Pero kung sa inyong ambisyon, tatapak kayo ng tao, magmamaltrato kayo ng tao, gagamit kayo ng tao, or kung ano mang kabalaghan at hindi maganda sa isang tao para maambot ninyo ang inyong ambisyon, kayo po ay tambaluslos. Galit din ako sa mga tambaluslos, sa totoo lang. Kayo ba? Galit kayo sa tambaluslos?
Kasi ang sinasabi dito ni Kong Tebes, hindi kayo hinahamon. Pero kung kayo'y mag-aakusa ng kung ano-ano, sabi, magkakabukuhan. Bakit ba? Kasi iniipit nila si Kong Tebes. In short, meron silang gustong marating kaya iniipit si Kong Tebes. That's how I see it. That's how I understand yung mga statement ni Kong Tebes. Indirectly, sinasabi niya, mga tambaluslos kayo. Ginagamit ninyo ako. Iniipit ninyo ako dahil meron kayong agenda. Hindi man niya sinabi diretsahan, yaan po ang pagkakaintindi ko. Ganyan po lumalabas. Mga tambaluslos kayo. Ba't kailangan nyo manggamit ng tao? Ba't kailangan nyo mangipit ng tao? So, kung gusto niyo talaga ng maglabasan ng katotohanan, sige. Sige ko, gusto ko yan, gusto ko yan. May tanong si Esther sa Nico. Ako, coach, napatanong sa sarili ko, bakit nga ba sila parang basta na nahulihan ng droga yung anak ni SOJ, mamahaling klase yun? Sino ba kaya ang bumili? Yun din nga ang tanong ni Kong Tebes. Nahulihan yung kanyang anak, ngayon dismiss na. Tanong nyo yung ibang mga nagpadala ng droga. Hanggang ngayon nakakulong pa. Yung anak ni Boying, SOJ, dismiss. Yun po ang kine-question ni Kong Tebes. Basta ako, wala na akong ginagawa sa inyo, tinitira niyo ako ng tita, okay. But again, kung meron kayong pang-aakusa, mag-imbestiga kayo. At sana rin, kung mag-imbestiga kayo ng isang tao, sama nyo na lahat. Pati yung mga iba dyan na nagsusupply nagsiship ng mga sibuyas. May nagsusupply at nagsiship ng sibuyas. Ano ba to? Ito yung sibuyas, yung pananggigisa sa corned beef. O yung ginagamit ng mga bulat-latang mata. Ang bagong termino ngayon, Mr. President, narinig ba na ba yung shabuyas? Presidente. Alam mo, dyan nakatutok yung presidente nyo. Sibuyas. Kaya lang ito, iba version. Iba yung version ni Kong Tebes. Shabuyas. Kasi dyan mainit ngayon si presidente, di ba? Yan ang number one angkat. Yan ang gusto nilang pinag-iinitan yung sibuyas na yan. Iba pala ang termino. Shabuyas. Grabe. Shabuyas! Ito po ginagawa lang nating biro. Pero it's about time magsalita na dito ang presidente niyo. Mabigat na to Kasi yung akusa sa inyo ni Kong Tebes is about krimen. Krimen against po sa isang public official. Kung may tapang ang presidente ninyo, gaya ni PRRD, dapat sagutin niya ito si Kong Tebes. Totoo o hindi totoo, dapat sumagot yung presidente niyo rito. Hindi yung magtatago na naman siya. Sa bagay, di na siya makatago kay Atty. Vic. Kung kani-kanino. At hahayaan na naman niya yung ibang tao magsalita in his behalf. President Marcos, huwag niyo na pong taguan itong paratang sa inyo. You owe it to the people. Kung hindi totoo, deny nyo. I-deny ninyo. Ang importante, sagutin ninyo. Ako naman naniniwala, hindi totoo, di ba, President Marcos? Deny nyo po. Kung hindi totoo, i-deny nyo. Pero kung totoo, pwede, tama kayo. Manahimik na lang. Pero ako naniniwala, hindi totoo, President Marcos. Kaya, i-deny mo. You owe it to the people. As a whole, to all the Filipino people. Ngayon, kung ayaw mo doon sa lahat, at least man lang doon sa mga bumoto ninyo.
bumoto sa'yo, yung naniwala sa inyo. Hindi naniwala sa paratang ni PRRD. Yung naniwala sa inyo. You explain it to them. Answer it to them. Kasi, kung pinaparatangan ninyo si Kong Tebes ng flight is guilt, baka bumuelta po sa inyo. At sabihin, silence is guilt. Baka lang naman po, tatandaan po natin kasi ang paratang sa inyo ay hindi personal life. Halimbawa, may babae ka. Kung yun, hindi ko na i-discuss yun. Bahala ka dyan, pambababae mo yan. Pero kung sa buyas, diba? It's your responsibility, at least man lang, doon sa mga nagtiwala sa inyo at bumoto sa inyo, na i-deny nyo kung hindi totoo. Pero kung totoo, tahimik na lang kayo kasi mapapahiya pa kayo.